Magandang hapon po. Balak daw ipantayo gawing bahagyang mas mataas sa singil ng pampaserong bus ang singil sa MRT at LRT. Ito ang sinabi ni Pangulong Noynoy Aquino kaugnay sa inaprobahang panukala para sa dagdag pasahe sa MRT at LRT. Kinumpirma kahapon ni Secretary Ricky Carandang ng Communications Group ng Palasyo ang kaugnay sa naturang panukala. Pero tiniyak din ni Carandang na hindi gaano malaki ang madadagdag sa pamasahe. Sa ibang balita naman, apektado na rin daw ng sobrang lamig na temperatura ang mga may tanim na bulaklak sa Benguet. Kahit nasa loob ng greenhouse ang mga pananim na bulaklak sa may barangay Paway sa Atok, hindi pa rin daw ligtas ang mga ito. Bumaba raw ang kalidad ng mga bulaklak. Kaya inani na kanina ng ilang flower farmer ang mga natitirang bulaklak na maaari pang mapakinabangan. Ayon sa Flower Farmers Cooperative, posibleng magkakaroon ng kakulangan ng supply lalo na sa darating na Pebrero kung saan mataas ang demand ng mga bulaklak. Maliban kasi sa Valentine's Day ay malapit na rin ang Flower Festival ng Baguio. Samantala, ilang araw bago ang pista ng Itim na Nazareno, isang silent protest ang pinangunahan ng environmental group na Eco-Waste Coalition sa harap ng Quiapo Church sa Maynila. Nanawagan ng grupo sa mga debotong tutungo sa lugar sa linggo para sa isang malinis at ligtas na pagsalubong sa Feast of the Black Nazarene. Bitbit ang mga streamer at miniature-size na imahe ng Itim na Nazareno, pinakita nilang kanilang pakikiisa sa pagsalubong sa kapistahan ng Poon. Kasabay ng mga sakripisyo ng pagsunod sa mahabang prosesyon, sana rin daw ay matuto rin tayong magsakripisyo sa pagpapanatiling malinis ng ating kapaligiran. Nakababahala na rin daw ang inilabas na datos ng Manila Department of Public Services kung saan mula 18 hanggang 36 na tonelada ng basura na nakokolekta sa Quiapo area kada araw, dumodoble raw ito sa hanggang 72 na tonelada sa tuwing sumasapit ang 2 araw na pista ng Nazareno. Mula sa tahanan ng katotohanan, ako po si Ruth Cabal. Mga residente malapit sa kabundukan sa St. Bernard, Southern Leyte, inilikas dahil sa banta ng landslide dahil sa patuloy pa ring pag-ulan. Forced evacuation sa Albay, pinag-iisipan ng mga otoridad dahil nagsimula na namang bumuhos ang ulan. At Iwamoto, nawala sa limelight dahil daw buntis. Tutukan sa 24 oras dahil hindi natutulog ang balita mamaya pagkatapos ng bantatay at bago ang Jillian na mamaskuto.